Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang isang magandang balita dito, ito si retired General Torre na ngayon ay nasa MMDA, nagpahayag na handa siyang si General Torre ay handa na tumulong, sabi niya. Sabi ni General Torre, kung siya'y uutusan o oorderan ng presidente na tumulong, tutulong daw siya, sabi ni General Torre. Part pa naman daw siya ng gobyerno eh. Sabi ni General Torre sa interview sa kanya, part pa naman daw siya ng gobyerno. Kaya kung orderan siya ng Pangulo na tumulong sa manhunt at pag-aresto kay Bato, handa daw siyang tumulong. Handa naman daw siya kung anong trabaho. Bagamat natatawa si retired General Torre kasi sabi niya, trabaho niya niyon, pwede naman daw kasi pag tumago si Bato sa estero, sa kalsada, o pag nagtago daw, aaresto niya. Kasi MMDA na siya ngayon. MMDA. As former PNP chief, sir. Buti na lang, general manager na. Magandang umaga po, Senator and GM Torre. I'm Isa Umali po from DCWB. Sorry po, sususugan ko yung question ni Tina. Kayo po, alam po namin na maganda po ang trabaho ninyo ngayon sa MMDA. Pero may clamor po kasi sa social media na kunin kayo ang inyong serbisyo para tulungan daw po ang ating authorities na maaresto po si Senator Bato de la Rosa. Your thoughts po about this, sir? Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Di ba? Pero sa ibang mga areas na may iba namang mga office of primary responsibility, sila naman trabaho kasi whole of government approach nga eh. Yeah, General, just to follow up, para tumbukin natin. Si Sir na Go, go, go! Para tumbukin natin. Go, Senator. If you're given a special assignment by the President, no, to help in the manhunt, do you have a choice to accept or do you have a choice to... Pag presidente ng utusan, automatic no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job na desisyonan mo na lang personally kung ikaw inutusan whether you do it or not. Kasi maliwanag naman. Ito na, naglabasa na ang mga desisyon ng mga abogado na talagang overwhelmingly, at saka yung mga otoridad na mismo nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan, at yan ay sa tingin ko, we have to respect the process, let the systems work, because police sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi, because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes, and in this case, the warrant. So they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution, because ultimately, it is in the thing that we protect here, at ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa. Pero, malaki naman talaga magiging tulong ni Torre dyan. Malaking magiging tulong ni Torre dyan. Kumbaga, alam naman natin yung accomplishment ni Torre. Pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto kay Duterte, lahat yan kay Torre. Kaya lang, syempre, may gusto ring patunayan itong si John B. Crimullas, kasi Nartates. Gusto nilang patunayan din syempre na kung ano yung kaya ni Torre, kaya rin nila. Kaya lang, ang problema lang dito kay John B., ang dami ng mga fugitives from justice, hindi naman naaresto. Si Bantag, si Atong Ang, wala eh.
Tapos kahit nga sa Interpol Red Notice, hindi na ilalabas yung Interpol Red Notice kila Roque, ano, kila kila Saldico. Kaya parang pagdating sa pag-aaresto ng mga fugitives from justice, mahina ang accomplishment ni Junvic Rimulya. Ha? Kaya ewan lang natin kung magiging maganda na si Torre ay tumulong sa PNP. Kasi lagi na siyempre hindi maganda ang magiging pagtanggap niya ng PNP. Ha? Ni Junvic Rimulya, ni Nartates. Kasi ay 'di ba ang pinaghihinalaan nga noon, pinag-initan ni Junvic Rimulya si Torre. Kaya ito nasibak sa pagiging PNP chief. Hindi pa naman nagtatagal sa PNP chief si Torre noon, pero bigla nasibak, pinalitan ni Nartates. Anyway, ang NBI naman, tinanong ang NBI kung okay ba sila na makasama si Torre. Oh, sabi ni Director Matibag, okay lang sa kanila. Ha? Oh. Actually talaga dito, dapat magtulungan na ang lahat ng ahensya. Kasi hindi naman madali itong mission na arestuhin si Bato. Hindi talaga madali yan. Si Torre magiging malaking tulong, kaya lang tatanggapin ba ng PNP ang tulong ni Torre? Kasi nga hindi in good terms si Torre kila Nartates at saka kay Junvic Rimulya. Alam naman natin na unceremoniously sinibak si Torre sa PNP. At ang may kagagawa nun ay si Junvic. Ang ipinalit sa kanya ay si Nartates. Kaya bagamat sabi ni Torre handa siyang tumulong para maaresto si Bato, pero syempre pagdating sa PNP hindi ganon magiging welcome yan. Baka mas maging problema pa. Bagamat sa NBI, sabi ni Director Matibag, sa kanila okay lang na tumulong si Torre. Kaya yan mga kabunyog. Pero naman yan, malaking tulong talaga yan si Torre. Pero sa parte naman ni Junvic, sa Nartates, magiging insulto sa kanila yan. Kaya hindi sila magiging receptive dyan sa idea na yan. Siguro, ang sabi kasi ni Torre, susunod siya sa order na tutulong kung ang Pangulo ang humingi ng or ang magbigay ng order. Pero pag tinanong naman siguro siyempre tatanungin ni PBBM si Junvic Rimulya kung okay ba na katulungin si Torre, baka hindi pumayag si Junvic. Kasi siyempre mapapahiya sila. Anyway, ang gawin na lang kasi nila Junvic Rimulya at saka ni PNP Chief Nartates, gawin na nila kasi yung lahat ng magagawa para kasing napakalamya ng PNP pagdating sa ganyan. Kaya nga medyo si Trillanes frustrated na eh. Sabi ni Trillanes, tigil-tigilan na muna kasi ang press con. Ang dami ng press con, ang dami ng trabaho, hindi naman na-accomplish. Medyo ito namang si Junvic, sa halip na tanggapin yung comment ni Trillanes, ang sabi pa, yan si Trillanes, 3 beses na yan na magkasunod na natalo sa eleksyon. Ngayon, alam na natin kung bakit. Nauuna kasi yung salita. Nauuna yung salita at yabang. Kaya siya natatalo. Imaginin nyo yan. Ibig sabihin, pinupuna siya, hindi tumatanggap ng puna si Junvic, nang may personal pa. Yun ang problema dito kay Junvic. Anyway, sana magtagumpay ang mga autoridad sa paghanap at pag-aresto kay Bato de la Rosa. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.